lahat. Alam ko po na tayo po ay excited para magpuri no, at magpasalamat sa Diyos. And gusto ko lang po mag-share no, sa nabasa ko kaninang umaga or kahapon. Sabi niya sa John chapter 10 verse 10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." And amen, si Christ po, no, ang ating Panginoon, siyang nagsabi na I have come that they may have life and have it to the full. No? And I believe po na dahil tinanggap na po natin si Christ no, sa ating buhay, meron na po tayong buhay na ganap at kasiyasiya. Although this world po, no, madami po siyang sinasabi, madami pong problems, madaming struggles, but truly because we have Christ, no. Although yes, no, na-experience natin ng tribulations dito sa mundo, pero dahil we have Christ, we can overcome it. And we have Christ, no, para hindi maagaw ng kaaway, para hindi masira ng kaaway kung ano ang ipinagkaloob ni Kristo sa ating buhay. And ayun po, no, truly, no, na hindi naman po masama yung mga bagay dito sa mundo. Na nandyan po yan para i-enjoy natin, no, para gamitin natin. Pero truly, no, hindi po yon ang pinaka-number one sa ating buhay. At ang pinaka-number one po sa ating buhay ay ang Panginoon. Kaya po tayo ay tumayo at sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Worthy of our praise, give Him glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of our praise. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. It is good to lift the name of the
We thank you for your love, Jesus. Indeed, we are free in you, oh God. We are complete in your love, Jesus. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. We lift your name, Jesus. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Nothing for living with you. I made my decision. You lift me up. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this feeling's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. With the way, God, you're right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. Let us sing once again. See the sun. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We praise you, Lord God. Glorify your name, Panginoon. Truly, Lord God, there is only one thing that will remain, Lord God. It's your name, Panginoon. It's your word, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Thank you for your love.
Hallelujah, Lord God. Let us continually praise our God. Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. All we want is you, Lord God. We want more of you, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, sa buhay namin. Ikaw lang, Panginoon, ang ninanais namin na patuloy na maranasan sa aming mga buhay. We want to seek your name. We want to see your face, Father God. Yes, Lord God. Ito po, Panginoon, ang laman ng puso namin, O Diyos. Nais po namin, O Diyos, na patuloy na makita ka sa aming mga buhay, sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Bakita namin ang kapangyarihan mo. Bakita namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay namin. Bakita namin na tinapos na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin, O Diyos. Lord God, oh, napakasarap ang magpuri sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, kayo ang buhay namin. Dahil alam po namin, O Lord God, kayo ang pinagmumulan ng tunay na buhay, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan ng buhay. Sa inyo lamang matatagpuan ang tunay na kapahingahan, na kung saan kapahingahan na hindi apektado kung ano man ang nangyayari sa kapaligiran dahil nakatuon ang aming pansin sa inyo. Nakatuon, Panginoon, ang aming pansin kung sino ka sa aming mga buhay. How great are you, Father God. Oh, hallelujah. How powerful you are to our lives, Father God. Lord, marami po salamat. Patuloy ang mga salita mo ang siyang patuloy naming kauuhawan sa aming mga buhay. Dahil sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa mga salita na aming napatuloy na nauunawaan, mga salita na patuloy na itinatanim namin sa mga aming mga puso. Upang na sa gayon, Lord God, patuloy itong magbunga sa aming mga buhay. Mga salita mo na pagtuloy na nag-empower sa amin. Mga salita mo, Lord, na patuloy na nagbibigay ng mga kapahayagan sa amin. Lord God, panibagong kalakasan sa aming mga buhay. Lord God, salamat po, Panginoon. Salamat dahil, Panginoon, patuloy ka naming nararanasan sa aming mga buhay. Kung kaya patuloy ka naming itataas, pagtitiwalaan, mananatili kami sa inyong presensya, mananatili kami sa inyong mga salita, O Diyos. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Jesus,
Magandang umaga po sa bawat isa. Ang init at pag-aalab po ng ating spirito ay higit sa init ng ating panahon. Amen? So, dito po ay para sa mga young people. Pataas po lahat ng kamay ng young people. Ay, wala na po yatang young people dito. Taas nga po lahat ng kamay ng young people. Ayon, proud to be young people. Okay, maraming salamat po. So, we will have an announcement para po sa atin at sa inyong summer fellowship. Okay, this will be on May 4. Okay, May 4, ang inyo pong summer fellowship. Patuloy po tayong makipag-ugnayan sa ating mga cell leader and sa president po ng ating youth, okay, for further information about this one. Okay, wag po ninyong kakalimutan, May 4 is your summer fellowship. Alright. So pagkatapos po ng announcement, okay, magpipray po tayo para sa ating pagbibigay sa Panginoon. Napakalinaw po nung sinabi at preach ni Pastor Sol last Sunday, no? Kung paano create ng ating Panginoon ang mundong ito. And it is with a blast. Hindi siya nagkait ng kung ano man. Ibinigay niya po lahat. And at the seventh day, the Lord rested. Dahil nakita niya, it is all complete. Wala na siyang dapat pang i-add. And the world, ang buhay, ang mundong ito, no, yung world po, yung physical world can replenish. Kaya niyang mag-replenish. No? Palitan kung ano yung nagamit na. That is the generosity of our Lord. Kaya kahit na dumami pa ng dumami ang tao sa mundo, the world will replenish because that is the design of our God. Katulad na lang po, during that time na ang mga Israel ay nasa ilang, merong mana at pugo. The blessing, the generous favor of our God is always on time. Hindi nalilate, hindi kulang, palaging sobra. Pero sometimes, ang kaisipan natin ay kaisipan ng mga Israelites. Tayo ay kumukuha ng higit sa ating pangangailangan. Bakit? Meron po tayong takot sa puso natin na tayo ay mawawalan. But it is already given. The Lord has already done it for us. Ang kailangan po natin, brinake ng Panginoon ang lahat ng bagay na pwedeng maging bond sa atin. No? Even that spirit of fear na mawawalan tayo. Nawa hindi po tayo maging kamukha noong sa parable of the talent na itinago niya yung talent dahil sa kanyang takot. Okay? Ng mga Israelites na natatakot na hindi na sila kakain, wherein it is very visible na ang Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay ng ating pangangailangan. Bagkus maging ang espiritu po natin ay maging spirit ng balo, na last, na harina. Pero dahil sila ay nanalig, siya ay nanalig doon sa sinabi ng propeta, hindi siya nawalan, bagkus nag-overflow siya. That is the spirit that is within us. Patuloy po nating pagtiwalaan ang ginawa na ng Diyos sa atin, sapagkat hindi siya magkukulang. And that spirit ng kawalan, spirit ng pagkatakot, ay prinsipyo ng mundong ito. Hindi po yon prinsipyo ng Diyos. So let us continue to flow in the Spirit of our God. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po, O Diyos, na lahat ng bagay na aming pangangailangan, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa spiritual, sa aming mga kalusugan, Lord God, sa mga desisyon na aming ginagawa. Everything flows from you and everything flows from within, Panginoon. Kung saan na namin sinubmerge ang aming mga sarili sa iyong katuroan, Panginoon. Ang katotohanan, ang siyang patuloy na magpapalaya sa amin at ang mga bagay na nauunawaan namin sa aming spirito, ang siyang patuloy na gagabay sa lahat ng desisyon namin sa buhay. Lord, we are favored. Hindi po kami nagkukulangan in every time that we give unto the ministry of God.
we feel happy, Lord Jesus, because we follow. Nakakapag-obey po kami sa inyo at nagpapatunay that we look at you as our source, Panginoon. Isang source na kailanman ay hindi matutuyo. Ang lahat po ng nasa amin ay nanggaling lamang sa inyo. And we are privileged to receive them, Lord God, because of your Son, Jesus. Kaya nga, O Diyos, sa pagbibigay namin sa umagang ito, makita mo sa aming mga puso na buong buo, Lord God, ang aming pagtitiwala sa inyo. Lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. As one, we're in our Father's presence. His Spirit is with us. As we are here together to lift our hearts as one. We're in our Father's presence. His Spirit is with us. Amen. So, good morning po again sa ating lahat. So, may hawak po akong papel and we are very happy to welcome our new attendee. So, let's welcome Mr. Miguel Magtoto. Nasaan po siya? Mr. Miguel Magtoto. Ayun po. So, invited po by brother Cesar Magtoto. So, yun lamang po. Tayo po yung lahat ay tumayo and let's welcome Miss Shana. Hallelujah. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing with love for us, and His mercy we can never contain. Ayun po, so bago namin po makalimutan po, so let's welcome back Brother Earl Zata. So asawa po ni Miss Judith Zata. So welcome back po. Hallelujah. Of the Lord our God, it is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing in love for us, and His mercy we can never contain. It is right to give Him thanks of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise. For His heart is overflowing in love for us, and His mercy we can never contain. Mic test. Hallelujah. Palamakan natin Panginoon. Hallelujah. God's good. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na ang Diyos ay patuloy natin naranasan kung patuloy natin bubusan ang ating mga puso. Kailanman hindi lumayo ang Diyos sa tao. He is intimate with us. At kailanman ang Diyos ay hindi ka iwan, ipabayaran. Kaya huwag natin sabihin na pinabayaan ka ng Diyos. Pinabayaan ako ng Diyos. Hindi po, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi ka lang bukas ang iyong puso sa mga salita ng Panginoon sa iyong buhay. Pero ang Diyos ay kailanman ay hindi nawala. Kailanman ang Panginoon ay hindi ka na iniwan. Mahal na mahal ka niya, ibinigay niya ang kanyang buhay, makasalanan ka pa. Hindi dahil mabait ka, kundi makasalanan ka pa, ibinigay niya ang kanyang buhay. Ngayon, bilang nagkumikilala sa kanya, wala ka pang ginawa, pero nagmahal na siya sa'yo. Ikaw naman ay nagre-response. Kaya ang ating pagmamahal sa kanya, ang ating paglilingkod sa Kanya, pagbibigay sa Kanya, ay hindi ito obligasyon, kundi response natin
tugon natin sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa ating mga buhay. Amen? Kaya, He is intimate to us. Enjoy it with God. Ang kanyang intimacy. Pero paano natin pa na? Hallelujah. Yeah, let's go. Sige, ang ating topic ngayon ay yung ating quarter, separated unto God. Sige, next. Okay. Ang ating kanina yung ating quarter, ngayon ang ating topic. The world trend. Ang trend ng mundo, ito, ay layo ang tao sa Diyos. Yan ang trend ng mundo. Yan ang gusto ng mundo. At ang sistema ng mundo ay galing sa dyablo. No? May sistema ng Diyos kung ang tao ay nagpasakop sa sistema ng Diyos, sa kanyang karyan. No? So, ang dyablo, ang sistema ng mundo, ay tunay na ilalayo kanya sa Diyos. Okay? Yan ang topic natin sa bakit ito. Sige, next. Okay? Sa ating intro. So, Matthew 4, Mark 4:4. Ang sabi sa Mark 4:4, ang inyasik na mga asik ay ang salita ng Diyos. So, yung ating tatalakayan ay yung alinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. So, ang mga nasik, mga binhi, ay yan ay mga salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos ay naasik sa buong mundo, sa buong kapaligiran, sa mga tao na nasa man sila. Okay? So, makita natin na nandyan ang dyablo para ang binhi niya ay kanyang sirain. Kaya, ang kanyang layunin kung bakit nandyan ang kanyang nandyan ang dyablo, ang kanyang sistema ay para sirain, para iwalay ang tao sa kanya, sa Diyos. So sabi na, Genesis chapter 3, verse 4, at yan ang dyablo na tinukso niya ang tao, no? Sina Adan at Eva. So sabi niya, hindi kayo mamamatay. Pero sabi ng Diyos, mamamatay kayo kapag kinain nyo ang bunga. So yan ang sabi ng Diyos sa Genesis 3. Pero ang sabi ni Diablo, hindi niya inatake sina Adan at Eva sa nakakatakot na leon. Hindi na tinakot ang tao sa nakakatakot na bagay na mga malaking mga hayop, kundi sa magitan ng mga salita ng Diyos ay doon siya inatake. Para ang tao ay maiwalay sa Diyos. Na dapat sana ang tao ay napili niya ang tree of life. Pero ang napili niya ay ang tree of good and knowledge. Okay po ba? So ngayon, ibig sabihin, no, ang tree of knowledge at ang tree of good and knowledge, tree of life pala, tree of knowledge and good and evil, ay yung pareho silang nasa gitna, no? Pareho silang nasa gitna. Bakit nila pinili ang tree of knowledge of good and evil? No? Kasi nagbigay sila ng oras. Hindi po siya isang one time lang na sila lumapit doon, kundi nagbigay ng panahon. At hindi natin alam kung ilang years, no? O ilang months. Kaya sila po'y hindi control, no? Ng dyablo. Hindi na nila na malaya na sila na control ng
masama na plano ng Diablo. Kaya yun ang nangyari na kung saan natukso sina Adan at Eva. No? Na kung saan ay pinutuirya ng Diablo ay ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng John 10:10, sabi nga, ang John 10:10, dumating ang magnakaw para lang magnakaw, umatay, at magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng ang mga tao ng buhay na ganap. So ang Diablo ay narito para magnakaw. Nakawin niya ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Pumatay. Kapag nakaw ang salita ng Diyos, ang tao ay mamamatay. Kapag sinabi ang tao ay mamamatay, hindi physical, kundi ang kamatayan sa Bible ay yung kanyang ugnayan sa Diyos. When you read the word death, at mamamatay ka, ay ibig sabihin, ikaw ay mawawala sa Diyos. Kaya ang buhay na pinagaling ng buhay ay ikaw ay mawawala, mabubutol, separate sa Kanya. Okay? So, at mawawasak na lang ang buhay mo. No? Mawawasak. Unti-unti. Di bigla. Mawawasak ang buhay mo. At tunay na, subalit, ang Panginoon ay naparito para tayo bigyan ng buhay na ganap at buhay na kasi. That is the plan of God in your life. And for natin pa very powerful ang John 10:10. Ang nais ng Diyos ay buhay na ganap at kasi siya. That is the plan of yan ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya walang plano ang Diyos na masama. No, hindi. Walang plano ng Diyos na matsura sa buhay natin. Kundi tunay na masaya at ganap ang buhay na binibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kapatid, yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag mo kaya na ikaw ay mabuhay sa sarili mo. Kundi ayan mo na kumilos sa Diyos sa buhay mo at mangyari ang magandang plano niya. At ano bang plano mo, sabi ng ating kinantata, higit pa sa ating plano, dreams, sa ating pag-asa na inanais natin ay tunay na ang kanyang plano sa buhay mo ay higit pa sa plano natin sa buhay natin. Kaya huwag tayong mag-isip ng masama sa Diyos at huwag tayong mag-isip na gawin natin ang ating sariling kakayaan. Sige. Next slide, please. Ito po, ang parable of the sower. Seed on the path. Sige po. Mike. Mike na ang darling ko. O yan. Yan. Okay, so yung una pong seed, ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dumating agad si Satanas at inagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Sige. Next. Okay, other verses na yun. Muling nagbigay ng talinhaga si Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo at umalis. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Hindi po ba mabubuting binhi lamang ang inihasik nyo sa inyong bukid? Paano po ito nagkaroon ng masasamang damo?" Sinabi ng may-ari, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan,
Gusto po ba ninyong bunutin namin ang masasamang damo? Sumagot siya, huwag, baka mabunot din ninyo pati ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong lumagong pareho hanggang sa anihan. Kapag dumating na ang panahong yon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo at bigkisin para sunugin. Pagkatapos, ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega. Sige, pwede ilayo ng konti yung floor. Sige, balik lang sa dati posisyon. Masyadong nakatulog. Sige, tupo sa'yo. Okay. Yeah, praise God. Sige, balik tayo sa unang verse ng talinika. Sige. Sige, balik. Sige ba? Okay, yan po. No? So, ang tao ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. Subalit, dahil sa Sanas, inagaw ang salita ng Diyos na narinig niya. So, ang dyablo ay walang karapatan mag-agaw ng salita sa tao. Kapag inalaw ng tao, no, ginusto ng tao, kaya lamang po naagaw. Bakit po? Makikita naman mamaya. So, sa ating illustration kanina, isang tali na gagaw muli, na kung saan nagasik ang may-ari ng magandang bindi sa bukid. Okay? So, nung nagasik siya, pati damo meron, tubo. Sa kapampangan, may tawag sa palay-palayan, no? Palay-palayan sa mga palay. Magkamukha ang palay at ang damo. No? Natutubo sa isang palay, sa isang bukid. No? Kaya yung palay, ang tawag sa damong yun ay palay-palayan. At hindi pwedeng bunutin yun. Kasi baka pati yung tunay na palay ay mabulunod. Kaya yun ang sabi ko ng talinaga. Huwag niyong bunutin ang damo. Pag ating pag-aani ay doon ito bunutin. No? At sunugin ang damo. Okay? So, ang dyablo ay narito sa mundo. At narito rin ang Diyos. Okay? Nagtatanim ng salita ng Diyos sa tao. Pinipreach, sinishare ang gospel, ang mabuting balita. Okay? Subalit, meron ding damo, ang world trend, ang world, no, ang mundo, ay meron andyan din siya. Kaya ini-influence niya at inahadlangan niya ang tao para siya ay makinig at tagapin ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya tayo po, mga kapatid, mag-focus lang tayo. Dahil maraming gumugulo sa ating isip. Ang makikita ng mamamaya, kahirapan, ang pangailangan sa buhay. Maraming gumugulo sa ating isipan. Kaya let's focus on Him. So ngayon, nangyari dito sa ating unang verse, daan, ay tunay na kung saan na naagaw lamang at walang nangyari sa buhay ng tao sa salita ng Diyos. No? So, makita natin dito na kung saan, no? Okay, ayusin din yan. Kaya makinig po tayo. So, ayusin din yan. So, tanda ko, bali, ang binhi na siyang naasik ay dito tinanggap ng tao. Narinig niya, pero hindi niya tinanggap. Kasi na-influensyahan ang tao. Kaya ganun nangyari. No?
kumisan tayo nakikinig lamang, pero wala yung ating puso, wala yung attention natin, no? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi, meron tayong ibang iniisip. Merong ibang laman ang ating mga puso. Kaya nga, maraming mga tao, na-bless sila sa mga joke, na-bless sila sa mga patawa. Pero ang tunay na blessing ay ang salita ng Diyos na sa napakinggan ng tao. Okay? Kaya yun po. So, nais ko lang po mag-sidestep. So, narito ko yan. Ba't nandyan ang damo? Ba't hindi agad alisin ang damo? Ba't nandyan siya? Kaya nga, ba't may nagtanim ng masamang damo? Kasi ang diablo ay binigyan ng karapatan ng tao. Ang tao kasi ang siyang may karapatan sa mundo ito. Subalit ibinigay ng tao ang karapatan sa diablo. Kaya ang diablo ay narito pa sa mundo. Kasi kung alisin niya ang Diyos, ang diablo, agad niyang alisin niya, baka masama ang maraming tao, no? Na dapat sana'y maligtas pa. Kaya sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, na ang Diyos ay naghihintay pa rin ng mga tao ay mabalik loob sa Kanya. Okay? Kaya nandyan pa ang diablo sa mundo ito. Tayo naman, kapag tayo ay nakapokus sa Panginoon, hindi tayo kailanman matatalo. We are more than conqueror. Tayo igit sa managumpay dahil mahal ka at mahal ako ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So ngayon, ang mga mabuting damo ay ikikip, mananatili. At ang damo, ang bindi pala, yung mabuting bindi, ay sila'y anin, mabuti. Okay? At ang damo ay susunugin. Kaya, titira natin dito. In the end of this world, ang mga Kristiyano ang siyang maiiwan sa mundo ito. Dahil ang mundo ay binigyan ng Diyos sa tao. Hindi ang mga Kristiyano ang siyang alis. No? Ang tao ay manatiling buhay pagpakailanman. Pero ang taong corrupted sa kanyang katawan ay mapapalitan, pero siya ay mabubuhay. Like Adam and Eve. Like Adam and Eve, na kung saan si Adam and Eve, kung kinain nila ang tree of life, ay sila ay hindi mawawala sa mundo. Para sila ay manatili sa mundo ito. Nakasama ang Diyos. Kasi life, ang Panginoon ang tinanggap nila. Kaya ikaw at ako, ay nasa atin ang buhay. Kaya tayo po'y manatili sa mundong ito. Marapture tayo, mayroon tayong rapture, pero nandun lang tayo sa ere. At habang linis ng Diyos ang mundo, inaalis ang damo at sinusunog, ay tunay na tayo po ay nasa ere. Nasa mundo pa rin tayo. At tayo pwede tayong lubat kasi immortal tayo. Pwede tayong lubat. No, pwede tayong pumasok sa kwarto kahit may mga pintuan niya, nakasara. Okay? So, tayo po'y malaya na at tayo makapamuhay na hindi kasama ang diablo, kundi ang kasama ng buong buo ay ang ating Diyos, ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Okay? Side step lang yun, no? Okay? Yan ay future. Sige, saan tayo? Sige, next slide. After ng talinaga, ano yan? So, ang talinaga ay naibigay natin, no? Na
discuss natin. At ito ang nangyari sa Romans 1:24. Mike, Mike lang darling ko. No? Yes, Mike. Mike lang darling ko. Ayan. Ayan, Romans 1:24. Kaya hinayaan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa isa't isa. Okay. Ipinagpalit nila ang sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Amen. So, dahil katikasan ng ulo ng Panginoon ay na tao in the Old Testament, inayaan sila ng Diyos. Kaya ang totoo ay naging masama at ang masama ay naging totoo. At ang mga babae, ang lalaki, ay ayaw na magipagrelasyon ng tama. Kundi iba na. Kaya nga, trend ngayon ang live-in. Trend ngayon na ang hiwalayan. Kaya maraming makikita natin sa television, asawa ng kasawa ko. No? So, maraming mga bagay na kung saan ay in-influensya ng television ang tao. At ganoon din, mga social media. Hindi ko sinasabi kung manood ng TV. Subalit, piliin natin. Manood ka ng YouTube at makita mo ang CFSM. So, tayo po pumili at tayo ay maraming mga bagay. Subalit, dito natin Ang daming mga pwedeng mapanood sa television. Maraming mga sa internet, maraming mga bagay na kung saan ang tao ay busy. Busy siya. At tayo ngayon ay inayaan ng Diyos ang tao kung ano ang pipili niya. Kasi meron tayong free will Hindi tayo pipili ng Diyos. So, nasa tao. Hindi ka ginawang robot ng Diyos. Yan ay blessing yan. Kapag ikaw ay pumili mo ang Diyos sa buhay mo, yun po ay integrity sa'yo. Yun ay kumpiyansa ka sa iyong sarili. Kaya, blessing po ang free will sa buhay ng tao. Kaysa yung dinidikta ka, robot ka, parang wala kang laya. Wala kang laya. Sabi, kumisa siya, para sa'yo naman, pero para sa'yo naman. Kaya kapatid, kaya natin kumisa ng mga anak natin at ginagabayan lang natin sila. Nasa ka lang pagpili kung anong gusto nila. Pero gagabayan natin. Huwag natin silang diditayin. Dahil kapag diditayin natin sila, ay lalong magre-rebelde. Kumisa nag-obey sila, pero out of fear. At kapag sila ay malaya na, gagawin na ang gusto nila. At kapag sila ay nasa labas, mas bibigyan nila pansin ang barkada kaysa yung sa pamilya, sa relasyon mo sa iyo. Kaya kapatid, maraming mga bagay sa salitaan na tayo matututo. Okay? So, nandoon ang kapwa-babae, babae sa babae, lalaki sa lalaki. At ang dami ngayon. Nung minsan, kala ko, napasexy niya, napakaganda niya. Hindi ko lang pala, iba siya. Kaya, ang dami ng mga tao ngayon. Sa television. Walang programa, nawala. Nandun talaga sila. Kaya kapatid, kumisan tayo na-influensya, hindi natin alam. Tayo umupo at nakikinig at nakikita natin. At
napakaganda naman nila at napakaganda ang ginagawa na. Pero hindi natin alam, kagaya ni Adan at Eva, hindi natin alam na corrupt ang mga tao sa salita ng Diyos, ay sa mundo. Kaya ang tao ay basta-basta lang sumusunod sa mundo. No? Kaya napakahirap, napigilin ang bagay na yan. Dahil yun ang naitanim na. Kapag naitanim na, napakahirap putulin. Ang malunggay, napakahirap putulin, patayin. No? Kaya kapatid, sama-sama tayo, tulong-tulong, na kung saan, na tayo po ay patuloy, no? Na ma-overcome mundong ito at tayo ay hindi ma-influensya ng anumang pasama sa mundo ito. Okay? So, hindi ko sinasabi, hindi na tayo nagkakamali, subalit naway nandoon na tayo po ay natututo sa mga ating pagkakamali. At ang Diyos ay hindi nagpaparusa. Sige, magkita na mamaya. Sige, next slide please. Verse 26, yung Okay. kung sinasabi ni Pastor kanina, Okay. dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Okay. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ayan. Malaswa. No? Yung malaswa, maraming sa internet, maraming kumisan, curious ka lang. Tingnan ko lang kung ano ito. Tapos hindi natin alam na tayo po ay nahuhuk na. At tumitingin ka lang, curious ka lang, at eventually, nagbabad ka na para sa mga malaswang nakita mo doon sa social media o television. Kaya kapatid, ingat tayo sa bagay na yan sa ating mga buhay. Sige, next slide. Sige. Pangalawa. Okay, the seed on rocky ground, ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap kaagad. Next verse. Ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila, kaya hindi tumatagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila, tumatalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. Okay. Sige. Balik tayo. Okay. So, ang binhi ay kailangan talagang maitanim. Unless na hindi maitanim, no, ay hindi lalabas sa kanyang potential. No? Powerful ang seed, powerful ang Word of God. Pero kapag ang powerful na ito, na Word of God, seed, ay hindi na itanim at nakalagay lang sa garapon, ay tunay na hindi ito tutubo sa buhay ng tao. Hindi tutubo ang binhi niya. Kaya kailangan ang tao ay tubo, may tanim niya ang salita ng Diyos. Subalit, sige, next slide. Subalit, ang diablo ay gumagawa ng paraan kung bakit nangyayari bakit ito. Dahil sa kahirapan at pag-uusik. No? Kahirapan. Dahil sa kahirapan ng mundo, mas kumisan pinipili natin kung ano ang dapat gawin ng bilang tao rather than tayo magpasa sa Diyos. Ang plano ng Diyos ay buhay ng ganap at kasisya. Kaya kapatid, huwag natin hayaan na paunahin tayo at tayo ay matakot sa kahirapan sa buhay nila. Hindi ka kailanman iwan ni Bayaman, Panginoon. Maraming tayong pangailangan. Maraming lahat kulang, no, sa ating araw-araw na buhay. Subalit kapatid, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kaya, napakahirap sa Biblia, bakit niya? At napakahirap unawain. Nandiyan lang kahirapan. Wala akong pera. Nasaan? Ang Diyos ay hindi nakikita. Kaya, ang tao, sabi ng Bible, kailangan lumakad siya sa pananampalataya at hindi sa mundo ito. Lumakad siya sa mga salita ng Diyos at hindi
sa salita ng mundong ito. Okay. Kaya yun ang ginagamit ng diablo, linalayo ng tao sa magitan ng kahirapan at pag-uusig. Ang pag-uusig ay kapag ikaw ay lumalakad sa ayon sa salita ng Diyos, maraming magpupuna sa iyo. Maraming uusig sa iyo. No? Pero kapag huwag tayong kailanman maghinawa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng loob. Okay? Kaya nga, ang fellowship ay napakaganda. Dahil tayo po ay lumalakas at ang fellowship ay tayo napapalakas para matagubayan natin ang tukso ng mundo. No? Hindi tukso laloy sa'yo. No? O tukso layon mo, o hindi po yan. Ang tukso ay lagi nandiyan. Subalit, sa magitan ng salita ng Diyos, kusa siya maglalaw ang tukso niya sa buhay mo. Amen? Kaya ang persecution ay maraming mapupuna sa iyo kapag ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Hindi ibig sabihin na kapag pinupunaan nila ay ikaw lalayo sa kanila. Kundi ikaw ay dahil sa pag-ibig ng Diyos ay patuloy mo silang sasamahan, mamahalin. Pero huwag kang gagawa sa mga ginagawa nila. Okay? Sige. Kaya yan po, no? Sige. Pangalawa? Pangalawa? Yung may ng darling ko, huwag niyo Okay, patayin. tapos na po tayo dun sa seed on the path, tapos seed on rocky ground. Ngayon po, seed among thorns. Okay? Balik po. Balik. Okay. Yan. Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay. Sige, next slide. Ngunit ang mabuting lupa, good ground na po ito, ngunit ang mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may napakarami. Mali tayo. Mali yata. Yan. Ay, no? Seed among Ayun, thorns. yan. Ngunit, dahil sa alalahanin dito sa mundo, pagkangat sa yumawan at pagkabol sa maraming pang mga bagay, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kaya, hindi namumunga ang salita ng buhay. So, ang lupang nahulog sa tinik ng damo ay kung saan nahulog ito at nakinig naman at excited. So, excited sa salita ng Diyos. Nandun na sila ay excited, tatanggapin. Subalit, itong nangyari, hindi sila nagbigay ng panahon na mag-germinate yung tubo ang binhi sa mga puso. No? So, ang binhi ay hindi po overnight. Limbawa, napakinggan natin ang salita ng Diyos at meron tayong bagong na laban, hindi ibig sabihin na okay na. Hindi po, kailangan po na patuloy nating meditate, patuloy nating alalahanin ang mga salita ng Diyos. Sabi nga ng Joshua 1:8, na kung saan, kapag patuloy mo alalahanin ang mga bagay nito, ay ikaw ay makakasunod sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Romans 12:2, no? At tunay na, sabi ng Joshua 1:8, ay tunay na
ikaw ay ulad at magtatagumpay. No? Kasi ikaw ay ma-influensyahan na kung ano ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Ang plano niya ay buhay na ganap at buhay na kasesya, pagunlad at ang tagumpay sa buhay. Yan ang plano ng Diyos sa iyo. Okay? Kaya patuloy nating alalahanin na kung saan ang binhi ay kailangan to ay mag-germinate. Mag-germinate, ano yung tubo, no? At it takes time. Meron nga isang alaman, no? Porous, no? Porous, hindi siya lumalago. Hindi siya lumalago. After 4 years, pagkatapos ng 4 na taon, ay hindi, napakataas niya. Laki-laki niya. Ngayon pala, yung ugat niya ay siyang binibigyan ng time. Yun ang binibigyan ng time. Kaya matag siya nung siya itubo at kaya niyang lumaki. Kaya very powerful ang Word of God. Very powerful ang seed sa buhay ng tao. At marami itong nagiging bunga. At alam niyo, kapag ang binhi ay hindi natin ito tinanggap at mayroong mga binhi na hindi tinanggap natin, kaya hindi natin nararasa ang mga ilang bagay na plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kapatid, sama-sama tayo, tulong at patuloy na kilalanin, identity, no? At pag-aralan ang salita ng Diyos. Para sa ganoon, lahat ng bagay na sinabi ng Diyos na mga binhi ay ito ay maitanim sa ating mga buhay. Kaya sa isang alamanan, merong pechay, merong lettuce, no? At merong maraming mga bahay. At kung hindi na itanim ang pechay, hindi ko wala kang pechay. Kaya napakaganda, no? At tunay na napakaganda na tayo po ay sama-sama. Okay? Ngunit, no? Ang diablo ay gumagawa ng paraan. Para ang tao ay talagang, no? Para ang tao ay maiwalay sa kanya. Kaya, ang tao ay nagiging busy sa mga bagay sa mundo. Sabi ng English version, no? Cares of this world. Yung mga need ng tao. Ang pangailangan ng tao. Doon tayo nagiging busy. At di natin alam. Nawawala na ang salita ng Diyos. Wala na puwang sa ating mga way. Kaya hindi ito na itatanim. Kaya marami mga taong gano'n. Hindi na itatanim ang salita ng Diyos. Kasi busy sa lahat ng kanyang pangailangan. Hindi siya nagbibigay ng oras, atensyon sa kanyang buhay. No? Kaya nag-busy tayo. Kaya sabi ng Bible, huwag mo kong payamanin ng payaman. Baka makalimutan. Makalimutan kita. Huwag naman akong mahirap na mahirap. Baka isumpa kita. Ang Diyos, ang sabi ng Proverbs chapter 10, verse 2, kapag nagpala siya, binigyan blessing, ay hindi ito nagbibigay ng kabigatan sa iyong buhay. Kundi malaya ka. Malaya ka pa. Palakpakan natin. No? Maraming mga taong mayaman, kumisan ay nawala tayo sa linya. Kaya maraming mga taong nagbabago ang buhay. Nagbabago ang trato, atensyon ng tao sa ibang tao at ganoon din sa kanyang pamilya. Doon siya masyadong pubukus. At kung nandoon na, no? Kumisan ang karir, no? Ngayon, mga tao, mga kabataan, puro karir. Akalang nasa isip. Di ko sinasabing masama yun. Subalit kailangan ito ay gabay ng Diyos sa iyong buhay. No? Gabay ng Diyos. Hindi ito pipilitin. Ito ang plano ng Diyos. Hindi po. Plano mo yan. Hindi plano ng Diyos. More than hope, more than dream. Ang bagay niya. Kaya, marami mga kabataan niya. Iba ang kanatakbuhan ng isip. No. Dahil yung trend sa mundo ito. Ang pagmayaman ng pumayam
At kapag nakuha niya, no, yung pangad, no, inahabol, no, ang kayaman, ang karir, no, gusto laging promote. Di ba sama yun? Pero hindi tayo nakikipag-competition, ayaan natin ang Diyos na tayo promote ayon sa kanyang gusto. Pero walang makakahadlang sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Okay? Walang pwedeng umadlang sa binhi. No? Walang pwedeng umadlang. Kahit bigyan mo ng bato, kapag yanin natin lima, tutubo pa rin niya. Wawasakan niya yung bakod, di ba? Inawasakan niya yung bakod. Kapag malaki ang pulo, wawasakan niya ang mga umaharang sa kanya. Kaya ganun po tayo. Amen? Ganun ang ating buhay, kapatid. Natunay na kapag ikaw ay meron na at lalong gusto mong meron, akala natin, kapag nasa atin na lahat, ay okay na ako. Kailanman, ang tao, umiwalay sa mga tao, di na itinipagay sila. Kailanman, wala siyang magandang buhay na kailanman in the end of this world. Ngayon, marami tayong nakikita, pero di natin alam sa kanyang pamilya, sa likod, no? Sa mga vlog, sa mga nakita natin masaya, pero di natin alam na meron din po silang loopholes, kalungkutan. Kaya kapatid, sa Panginoon, ang siya lamang daan, ang katotohanan at ang buhay. Okay, last verse, yung pinhi. Okay, sige, ulitin natin. Ngunit ang mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito. Kaya namumungay ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may napakarami. Next slide. Okay, sa Luke 8:15, ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sa sila'y mamunga. Okay. So, sa Luke 8:15, maganda. Paralo lang talaga kaya. Iba lang ang pagkasulat ni Lucas. Ang tao nag-iingat, no? At matiising kanyang inintay ang bunga nito. Yan ang matabang lupa. Kaya kapatid, patuloy natin ingatan ang salita ng Diyos. Ito kung saan ang salita ng Diyos. No? At tayo unti-unting batiisin patiently na tayo po ay maghintay nagkaroon ng bunga sa mundo ito, sa buhay natin. Kaya ang binhi ay potential, no? At ang kanyang potency ay nandiyan, basta italim natin sa ating mga puso. At alam nyo, malaking bagay ang magyari sa buhay natin sa isang binhi lamang, kapatid. Magbabago ang tao sa binhi, hindi ikaw, hindi ako, ang mababago sa buhay ng tao. Kaya huwag nating ditaan ng tao, kundi ang salita niya, ang pag-ibig natin sa Kanya, no? Ang pagmamahal ng Diyos mula sa atin, ang tao ay pwede siyang magbago. Subalit, kapag negative words ay powerful din yan. Ang negative words ay wawasakin ng tao ang buhay ng kanya. Ang buhay niya. Ang negative words ang papatay sa buhay ng tao. Kaya ingat po tayo. Ingatan natin ang salita ng Diyos. That's why, my dear brothers and sisters, sama-sama tayo. And we are all blessed. Amen? Ipalakpan natin Diyos. Kaya magandang umaga sa inyo lahat. Sige, darling ko, come on.
Okay? Okay, Praise sige, music team. Bago natin paawit muli yung inawit kanina. Okay, so napakahalaga po na maunawaan po natin yung talinhaga ng magahasik, no? Parable of the sower. Yung iba sabi nila yung maiging title, Parable of the Seed. Kasi it is about the seed, no? Binhi. Okay? So ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kung paanong mayroon po tayong binhi ng salita ng Diyos, mayroon din pong binhi ang kalaban na itinatanim sa mga puso't kaisipan natin. At yun po yung mga napapanood natin sa television, sa social media, yung mga nakikita natin sa paligid natin, mga binhi din po yan. Di ba nabanggit ni Pastor kanina, hindi naman kaagad-agad natutubo yan eh. Di ba? Sina Adan at si Eva, hindi naman kaagad-agad na kinain nila yung bunga. We believe, matagal pang panahon, pinagmamasdan nila yung bunga. No? Yung temptation, hindi naman kaagad biglaan, kakainin nila. Kundi, itinanim nila sa kanilang kaisipan at sa kanilang puso. Kaya po, sabi nga ni Pastor, kapag naitanim na yung binhi ng mundo sa puso natin, o binhi ng mga makamundong bagay, no? Napakahirap bunutin. No? Kaya wag nating hayaang maitanim yon, kundi ang binhi ng salita ng Diyos, no, ang siyang patuloy pong maitanim sa ating mga puso, sa ating mga buhay, nang sa ganon, no, mag-ugat siya. No? Hindi lang natin tinanim, kundi hayaan natin itong mag-ugat. Lumalim ng lumalim ang ugat. Ang bunga ay nakasalalay sa ugat. Kung hindi lumalalim ang ugat, hindi rin po namumunga. Pero habang lumalalim ang ugat, nagiging matatag ang halaman at nagiging marami ang kanyang bunga. Okay po ba? So sa kasalukuyan po nating trend, no, yung world trend, napakadali po kasing mag-blend in eh, 'di ba? Yung gusto mo mag-fit in ka sa mundo, no? Kasi pag hindi ka naka-fit in, naka-blend, parang hindi ka normal. 'Di ba? Lalo na sa mga kabataan, parang hindi normal, no? Pero ang totoo po noon, tayo po yung mga normal. No, tayo na sumusunod sa prinsipyo ng salita ng Diyos, tayo po na binigyan ng buhay. Sabi nga ni Pastor, makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung wala po ang ating Panginoong Yesus, walang saysay, walang alaga ang buhay. Kaya napakahalaga na mabuhay tayo kay Kristo. Di ba yung pong inawit natin kanina, meron siyang lyrics na, in Him we are complete. Di ba? Ito na po yung buhay natin. In Him, our life is colorful, no? Makulay. Makulay ang buhay kay Kristo, masaya ang buhay kay Kristo, mapayapa ang buhay kay Kristo. Yan na po ang buhay natin ngayon, hindi ang buhay ng mundo. Yes, mag-isama po tayo sa mga kaibigan natin, kapamilya natin, kahit hindi sila mananampalataya, pero huwag po tayong makigawa doon sa kanilang mga ginagawa. Again, lagi po nating siyasatin ang puso po natin, ang bagay bang ito ay nakakapagbigay ng papuri sa Diyos? Ang bagay bang ito ay nakakatulong para ako ay lumago sa aking kaugnayan sa Diyos? Ang bagay bang ito ay nakakatulong sa akin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano? Okay po? So, purihin po ang Diyos. Gusto kong i-time out kanina si Pastor, kaya lang wala akong lakas ng loob na i-time out siya. Okay? 10:30 pa lang daw. Okay? Pero mahaba na po yon. Purihin po ang Diyos, nakapag-preach po siya ng mahaba. Palakpakan naman po natin. Amen. Okay? Mahaba at malinaw. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po, awitin po natin with the bridge, no? Kasama yung bridge. Tayo po lahat ay tumayo. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord God. Lord, Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming kailangan sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God. Hallelujah.
God. Sa umaga pong ito, Panginoon, ang iyong pangalan, ang siyang naitampok, naitaas, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala po sa amin. Lord, na patuloy po ka po naming hanapin, saliksikin. Lord, ang iyong mga salita ay patuloy po naming itanim sa aming mga puso at alagaan ito, O Diyos, hanggang sa ito ay mamunga. Salamat po, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na patuloy na nagbibigay ng enlightenment, Lord, sa buhay po namin, sa aming mga kaisipan. Lord, sa mundong ito, tunay nga, kuminsan napakadali, Panginoon, na mahikayat, Lord God, ng mga bagay dito sa mundo. Yung self-gratification, self-indulgence, Lord, o pagkilos sa sarili po naming kakayahan, sa sarili naming karunungan, yan po ay mga bagay ng mundo. Pero salamat, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Natututo po kami, O Diyos, na magdepende sa iyo, na manangan sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, na magpagabay, Lord God, na hinahayaan po namin ang iyong salita ang siyang gumabay sa bawat buhay po namin, O Diyos, nang sa ganon hindi kami masilo, hindi kami maagaw, Lord, hindi maagaw ng kaaway ang mga binhi na naitatanim sa aming mga puso. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan. Salamat po sa buhay ni Pastor. Nakikita po namin ang iyong kalakasan sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen.